Mayor, may nabanggit ho kayo, may 4 na barangay na tumanggap ng LGSF? Yes po, Your Honor. Magkano ho ang tinanggap nila? Iba-iba po. Yung iba, isang barangay, the barangay Dagwan, is 2 million. Yung isang barangay, 1.2. Yung dalawang barangay, tag 600,000 po. Yung sa 2 million, Mayor, halimbawa, anong project daw yun? Ano yung request nila? Nag-request ba sila ng LGSF for a specific project? Ako, sabi ko nga po, hindi po coordinated sa munisipyo, kaya bigla na lang pong sinabi sa akin na mayroong pondo dumating na galing sa LGSF. Hindi, pero ang tanong ko, yung barangay captain nakausap nyo? Opo, nakausap ko po, pero sabi niya, ne-request nila, pero hindi nila alam kung saan ilalagay ang particular na project. Nangangapa nga sila kung anong project ang gusto nilang gawin doon sa pera na yun. Hindi. So, ibig sabihin, Mayor, wala silang request or project proposal for that project kung hindi nila alam kung anong gawin? Kasi, ang sinasabi nga doon, sinasabi kanina, based sa document na binasa ng resident COA, merong guidelines, actually. In fact, dito rin sa akin may guidelines kung ano yung mga pwedeng project na pagpopondohan ng LGSF. So, ang tanong ko doon, kung natanong mo ba ang barangay, kung ano yung klaseng project ang ni-request nila sa BARM government? Ang sabi lang kasi sa akin ng barangay chairman, pwede daw na solar light. They can also buy... Ibig sabihin, wala silang walang request na specific. Wala po. Wala pong ganun. Wala. Basta sinabi lang daw na maggawa kayo ng request, this amount, tapos kayo nang bahala mag-program kung ano yung gagawin nyo sa level nyo. Mayor, doon sa balikan ko yung privilege speech ni Kong Gia. Meron kasing of course, allegation nung sinasabi na merong parang pokal na kunin yung ilang amount. Doon sa barangay captain, nung nakausap mo, wala namang sinasabi na may tao humahabol na itong amount na to kunin namin kasi gagamitin namin for something? Yeah. Alam nyo po, Mr. Speaker, kung sasagutin ko yan na tama yan, alam nyo po na tama po yan. Pero ang sinasabi ko lang, Mayor, kasi sabi ko nga, kasi specifically yung privilege speech ni Kong Gia, kaya na-expose tong issue ng LGSF actually dahil kasi kung hindi ako nagkamali, yung buong Lanao is 1.3 something billion, pero hindi ho dumaan to sa probinsya ng Lanao del Sur, dumaan ito sa mga mayors at LGU at mga barangay. Tapos kung pansinin mo, nung tinanong ko si Gob Bombich sa isang dinner namin, kung kilala niya tong mga LGU. So usually sabi niya, ito yung mga hindi naming kaanib na, kaanib na, or kaalyado na mga mayor. So parang directly binibigyan ng BARM through LGSF. Pero balikan ko nga ho, may kinwento ba sa'yo halimbawa yung yung kwento ng barangay, hindi naman to pwedeng totoo kasi pwedeng sabihin niya, eto, nagbigay kami, pwede, ang hirap din i-confirm niyan. Pero ang sinasabi ko lang ho, based doon sa allegation ng privilege speech ni Kong Gia, ay merong return to sender at merong nangongolekta ng certain percentage bago magbigay doon sa specific LGU, barangay man o munisipyo. So ang tanong ko, yung barangay captain ba nakausap na 4 or ilan ang nakausap mo? Nagsabi sila na merong hiningi sa kanila at representative ng BARM or nagpapakilala? Kasi pwede namang magpakilala lang pero not necessarily na taga-BARM. Yes po, tama po yun. According po sa isang barangay chairwoman, nakausap ko, ang sabi po niya, yung 600,000, ang nakuha lang po niya is 200,000. Yung 400,000 po, mayroon pong kumuha na tao na hindi po niya sinabi kung taga saan po. So, kung 600,000 po, ang nakuha lang po ng barangay chairman ay 200,000. So, yun po ang masakit sa kanila
Kasi kung i-audit sila halimbawa ng mga auditor, hindi ko lang alam kung kakayanin ba kukuha sila ng abogado na makakaya ba yung 200,000 para sila ay makasagot. Yun po. So yung nakausap mo yung sa 600 lang, yung sa 2 million, no? Hindi mo nakausap? Nakausap Kung ko yung sa 2 magkano million, ang ang nawala po daw yata is 600,000. So, kinuha nung mga tao na kumuha is 600,000 po yung kinuha. So, depende yata. So, kung malakas ka, kung kakilala mo, medyo maliit yung babawas. O kung hindi ka masyadong close, malaki yung ibabawas sa'yo. Ganun yun. Ano yun, Mayor? Yung usapan before i-release ang project or ang usapan hinahabol lang yung project? Kasi pwede naman, meron kaming ganito. Kasi nangyari ito nung panahon ni, naalala ko, nung pumutok ang PDAF, nung panahon nung administration ni Pinoy, daming congressman nakasuhan. Kasi parang usapan with Napoles, di ba? Parang Napoles, yung in-expose nila Ping Lacson noon. Parang sabi, kami nang bahala, ang 50% or 40%. So, yung tanong ko ba, ito ay usapan triggered bago ka-releasean kung nag-agree kayo sa usapan or talagang hinabol lang to kusa after na-release ng pondo? Before ka po makakakuha ng project, mag-uusap na po sila na ito yung ida-download namin sa'yo, pero ito yung ibabalik mo. So, ganun po yung nangyari. Pero sino yung mga humihingi? Anong pakilala nila or at saan gamitin yung hinihingi nila? Ang sabi nila, gagamitin ng isang kandidato. Yun po, hindi ko po alam sino yung kandidato na yan. Hindi rin sinabi sa inyo. Yeah. Okay, Mr. Chair. Baka meron pang ibang yun. Saan na yung chairman natin? Okay, sir. Pasensya, sir. Salamat, Mayor. Inano ko lang yun kasi doon sa statement mo kasi may nabanggit na 4. Tapos timing, yung privilege speech ni Kong Gia Islanaw del Sur kasi ang main topic. Ang concern ko lang po, other concern ko po, yung nakalista po sa COA po, na pinalabas nila sa page nila. May nakita ko doon na buong Kapatagan po, barangay namin ay naka-receive. Well, actually, ang naka-receive lang po yung 4 na yun. Sana po makorrected nyo po yun kasi nga po, nakausap po lahat yung barangay na 4 lang po talaga yung naka-receive na Sa bigyan. page ng COA, i-clarify ko. Page ng COA? Opo, may it's bandera. Na according sa bandera daw ay galing ito sa COA po na documents. Baka fake news yun. Hindi ko po alam, gusto ko rin i-clarify sa ating taga-COA kung totoo po ito. Anyway, pwede na. Baka gustong mag-comment ang COA. Yes po. Yeah. Yes, Your Honor po. Mayor, paki-off lang muna yung Base, Your Honor, yung report po submitted to the committee dated February 13 from the Minister of Finance and Budget and Management was based on SARO and NCAs. So, based po sa record po talaga, yun lang po talaga yung 4, ang actual na mayroon na pong ADA. Pero as to the rest po, may SARO and NCA lang, kaya na-include po sila doon sa total nung... May SARO and NCA. Yes po, So, pero... ibig sabihin nun, merong approve sa kanila. Yes po, pero hindi kung pa may po... SARO and NCA, di ba, bakit walang ADA? As per my verification po with the management, kasi yun nga po, humingi po ako ng detail because of the request from the previous hearing to indicate the date of the releases. So yun po yung explanation daw po because po nagka-issue na daw po. So parang na... So hindi na ni-release? Hindi na po na-release So yung... hindi lang ma'am transfer pero may SARO ka at may NCA, di ba? Usually pag may NCA, di ba dapat nire-release? Based on the record submitted to the COA po, meron pong SARO and NCA, but yun nga po, hindi pa po siya na-transfer ng bank to the local government units. Mr. Chair, yes. With the indulgence of both Kong Ujib and Kong Zia, before you proceed, let me acknowledge the presence of via Zoom of Honorable Lord B. Jisuan, representing the 1st District of Cagayan de Oro City, and the Honorable Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales,
representing the 3rd District of Pampanga, and the Honorable Amparo Maria Zamora, representing the 1st District of Taguig. Thank you for joining the hearing. Please proceed, Kong Adjong. Mr. Chair, follow-up lang dun sa question before I proceed. Actually, naubos na lahat ni karamihan ng mga tanong ko na tanong na ni Kung Mujib. Gusto ko lang tanungin, balikan ko lang po yung katanungan ni, yung sa regarding dun sa case ng Kapatagan. Ang sabi, 4 po yung na-releasean, pero accordingly, may mga munisipyo, mga barangays, Mr. Chair, na flash daw ata from the COA. I don't know if this on FB. Pero are you saying that may mga barangays na NCA at saka may NCA na may SARO? Tama po ba, Attorney? Yes, Your Honor. Bali, yung report po dated February 13 Pero wala was lang based ADA, on no? SARO and NCA. Yeah. Pero mayroon po doon na remaining na hindi pa po siya actually nada-download ng bank kasi wala pa siyang ADA. Oh yeah, pero yung mga NCA at saka mga SARO, are these barangays, are these supported with SBRs? All of them? I have not yet evaluated, Mr. Chair, because the SBRs were submitted to me just last Friday, 4:30 p.m. So wala pa, hindi nyo pa ma-confirm? Yes, Your Honor. Mr. Chair, follow up lang, ma'am. Kung merong barangay or LGUs sa Kapatagan, ilan bang barangay sa Kapatagan, Mayor? 15 po, Your Honor. So, ibig sabihin, merong 11 na barangay sa Kapatagan na may SARO at may NCA pero walang ADA. Tama, ma'am? COA? Tama? 15? Yes, Your Honor, 15. So, meron pa bang ibang munisipyo sa Lanao del Sur na merong approved LGSF na hanggang SARO lang at NCA at hindi na-release yung pondo? Yes, Your Honor. In fact, the total for Lanao del Sur na hindi pa po actual na release is 137,576,667. So, different local 137, government po ito. Na unreleased, di ba? Unreleased po, but included in the report dated February 13 since meron na pong SARO and NCA. Nga, na hindi lang siya release, pero Yes. approve yan. So, Yes, Your in total, parang umaabot pa rin ng 1.5, 1.4 ang buong Lanao kung isama mo yung hindi release. Ang buong Lanao del Sur, sir, based on the SARO and NCA is 1.3 billion. Ang Lanao del Sur. NCA? Yes po, kasama na doon yung unreleased. Kasama na yung Yes po. yung... So, if you are going to look at kung yung na-release lang talaga po with the ADA is amounting to 1.2 billion. Okay, ma'am. So, sa Lanao, Lanao del Sur, sa Maguindanao del Sur, merong may SARO and NCA. Merong LGUs na walang ADA. Meron? I mean, meron walang ADA? For Maguindanao del Norte, Your Honor, wala po. Lahat po. Del Sur ang Del Sur tinatawag. po, wala din po. Lahat po release. Sa based on report. Tawi-Tawi. I believe, Your Honor, wala din po. Ang Tawi-Tawi nyo is sa provincial government lang, no? Walang munisipyo. So, only in Lanao del Sur po. Yung mga wala pang na... Silan? Wala din po, Your Honor. Thank you. Mr. Chair. Pasalamat pa. Yes, I'd like to Kong dwell on this point. Balikan lang po natin how many how much has already been released to Lanao del Sur. By the way, hindi ho dumaan ito sa sa province, no? Level diretso po ito sa mga munisipyo and mga barangay officials, no? I believe so, Your Honor. Yeah, 1.2, no? 1.2 billion po. Tama po. So may mga yung ano po sabi mo 100 plus na hindi pa na-release. Ito yung mga may SARO na tsaka NCA pero wala pang ADA. Yung advice for debit ano yun? Account, 'di ba? So 100 plus million pesos, 'di ba? So let's assume po, Mr. Chair, no, attorney. So we presuppose that all of this
have submitted their request to OCM. Tama po ba? Kasi hindi po sila magre-release ng SARO at saka NSA kung walang SBR na na-approve. Tama po ba? I believe so, Your Honor. Okay. So is there a way for COA, for example, to sinabit na nga sa inyo, no? O hindi pa na-submit yung SBRs? The SBRs were submitted to me just last Friday, 4:30 p.m. Friday. Kasi Lahat po. apparently, Mr. Chair, there are also towns, munisipyo in my province na nagsulat po sila sa OCM na hindi na ho sila mag-avail ng LGSF. That's why I'm asking for the total breakdown kasi yung tulad po ng Kapatagan, 4 lang pala yung na nakatanggap. Pero sinabi nila na kasama na sila dun sa there's some sort of at least dishonesty on the part kung akong tatanungin mo kasi they should not have been included in the list of recipients kung wala naman siyang actual na releases ng pondo. Yun ang pagkakaalam ko. The reason why I'm asking this, Mr. Chair, is meron pong mga barangay, mga munisipyo na nagsulat po na hindi na ko sila mag-avail doon, pero accordingly, narinig ko, may iba nakatanggap, maski ayaw, nahulugan. Yung iba, bigla na lang nahulugan, which is a clear violation of their guidelines ng LGSF. I want COA to look into this, kasi very clear po dun sa guidelines nila na before sila mabigyan ng budget, kailangan meron talagang SBR. Ibig sabihin, meron silang request. Pero yung mga barangay na hindi nag-request, ayaw, ba't hinugulugan pa? E di na-violate na mismo yung kanilang guidelines. Ang bibigyan lang nila is yung magre-request. So, gusto ko lang pong tutukan ito. Malaman po ng kawan nito. Ma'am, baka pagdating po nung time na ma-assess nyo po yung mga SBR, ibangga nyo po doon sa mga munisipyo at mga barangay. I have all the list of the barangays in the municipalities who have send the requestan, nag-desist sila, ayaw nilang tumanggap, ibanggaan nyo po dun sa record nyo. I can provide with the list, para makita po ninyo, COA. So you would also find out kung ano yung mga clear violations po sa sa guidelines ng LGSF nila. So far, Your Honor, I don't have the copy of I those have who the copy of those who wrote a letter to the OCM saying that they are no longer interested or they are not interested to avail of the LGSF. Meaning they did not even request for the LGSF. So dapat wala silang SBR, dapat wala silang SARO, dapat wala silang NCA, dapat wala silang ADA. Kasi ang sinabi po sa guidelines sa budget bank, sa budget circular din nila, kasi naka-breakdown, only those LGUs who request for avail of the LGSF will be given a certain assistance. Bangga ko lang po sa iyo, ma'am, pabibigay ko lang po sa inyo yung yung listahan, Pag Yes, nakuha Your niyo po yung SBR ninyo. Yes, Your Honor. Thank you.